Okay, so ngayon po ay yung pag-uusapan ho natin, ulitin ko po ha, subscribe na ho kayo at share nyo po yung video ito. At sa paksang ito ho ngayon mga kabataan ay ating makikita, sabi nga dito na ano daw, mas mataas pa daw yung poverty rate ho sa nagdaan na mga 20 years, no, sa 2 dekada ho mga kabataan. So yun po, at plano nga pong i-disbar ho itong si Tatay Digong Duterte, no? Ano bang mga pinanggagawa ho ng mga hinampak na to mga kabalitaan? Talagang natatakot na ho sila at parang desperado na rin tong mga makakaliwa at kahit ano-ano na lang yung gagawin na kumbaga nagbakasakali na makalusot pa ho sila mga kabalitaan. At mantakin nyo po yung impeachment ni Sara Duterte, sinasabi ho ng ilang mga minority at majority leaders na nakikiusap po sa Secretary General na si Reginald Velasco na anuhin mo muna sir, i-hold nyo muna yung pag-i-endorso dyan sa opisina ni Tamba kasi may pang-apat pa. Yung pang-apat pala ay yung ginagawa ho nilang kalukuhan. Yung pangguguyo na naman ho mga kabalitaan na itutuloy daw ang pagsasampa dahil sa 41% na umano ay pabor yung mga karamihang Pilipino na impeach Inday Sara Duterte. Di po ba napakalaki hong kasinungalingan ho mga kabalitaan? So yung 41% mula ho sa SWS survey ay kinomisyon ho pala ito ng strat-based na anti-China ho. Dahil si Inday Sara Duterte ay medyo malapit ho sa China at ito yung ginawa ho nila para ho mabusalan or matapalan ho yung mga mata na mga iilang kongresista ho dyan na madaling mapaniwala ho nila para lumagda sa impeachment mga kabalitaan ni Inday Sara Duterte. So abot-abot na ho natin yung nagiging diskarte ho at nalalaman na rin ho natin kung ano po pala ang mga pinanggagawa ho dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Mantakin nyo po naguyo na ngayong Pilipinas sa ilang mga kasamahan at nitong pagpapalabas ho ng budget ng AKAP, AIX at kung ano-ano pa. Ngayon po naman ay namumblema na naman ho tayo nito na binabayaran yung SWS ng 5 million or 5 million pesos di umano. Sino po ba yung nagbabayad? Saan ba galing yung pera na yan mga kabalitaan? Di po ba? Posible naman ho na pwedeng maging sponsor ho yan yung Kamara dyan. Idadaan lang sa ibang tao. So talagang gusto nilang linlangin ho yung mamamayang Pilipino. Pero bago pa po tayo magpapatuloy mga kabalitaan, eto't pag-uusapan ho muna natin itong nag-viral ho sa social media na isang estudyante na pinapaalis ng isang security guard sa Mega Mall dyan sa Mandaluyong City na humantong ho sa pananakit ng isang gwardiya. At nung hinablot yung sampagita at sinira yung sampagita at itinapon sa harap ng babae, ng bata ang estudyante, parang college daw di umano ito. So sinusundan ho natin to para makuha ho natin yung tamang impormasyon na dapat ho nating malaman mga kabalitaan. Kasi naipalabas na ho natin to kamakailan o kahapon yata sa ating pag-vlog. So ang nangyari ho pala, ito yung babae ay Disyembre 17 pala ito lumabas ang video una at nire-upload kahapon lamang ho mga kabalitaan, no? Parang kahapon yun nakarang araw. So ang nangyari po ay yun, nagalit yung babae at pinaghahampas. Pero bago nangyari yung paghahampas sa sampagita doon sa isang gwardya, ay sinipa itong babae at doon na ho nagkakagulo dyan sa harap ng Mega Mall sa Mandaluyong City, mga kabalitaan. So kaya nagtrending ito dahil may pananakit na nangyayari ho. At heto, panoorin at pakinggan ho natin itong Mandaluyong Police kung ano po yung kanilang mga nakuhang impormasyon patungkol dito kabalitaan. Na-locate namin at na-identify po yung bata, no? Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor. Siya po ay isang 18 years old na babae at kasalukuyan po, lehitimo po na siya ay isang estudyante sa isang private school. At napuntahan nga po namin sa bahay nila doon sa Quezon City at talagang yung pagbebenta po ng sampagitan, ayun po ang ikinabubuhay ng pamilya.
Ika-clarify po natin na yung bata po ay totoo pong estudyante. In fact nga po, siya po ay scholar ng isang private institution at matalinong bata. At nagsusumikap lamang po na madagdagan yung mga pangangailangan nila sa kanilang eskwela dahil po kade-demolish lang daw po ng bahay nila. At yun po ay pinatunayan din ng barangay kung saan po nakausap din po namin yung barangay kung saan sila nakatira. Yung kolehiyo po, siya po ay naka-enroll sa BS Medtech. Oo, Medtech. Ang paliwanag niya po, bit-bit niya yun kasi pagkagaling sa school, nagmamatch din dun sa ano niya. Ayaw niya na yung current school niya ang suot niya. So dahil pambahay niya yon, hindi naman niya laging yun ang suot. Nagkataon na on that day, yun ang suot niya dahil pambahay niya na ngayon. Kumbaga ipinapalit niya pagkagaling niya sa eskwela. But there are times din na naka-t-shirt siya. Nagkataon na since pambahay niya na yun ang suot niya that time na nangyari ang insidente. Bakit ibig sabihin, itong ginamit niya, nagbibenta ka na, tingin na kanta ay uniform niya noong high school pa. Ang sabi niya kasi is similar, yung palda niya is similar doon sa current school niya. So, upper lang. Upper lang yung pinalitan niya. Ang sabi niya, kaya siya dito sa may Mandaluyong area nagtitinda kasi mas mabilis mas mabilis ang kanyang benta. At kung titingnan din po natin, isang sakay lang po siya sa bus from Mandaluyong to QC, tapos pwede na po siyang maglakad papunta doon sa kanilang bahay from EDSA. Pwede na pong lakarin or pwede rin po siya mag-tricycle base sa ang pinagkakataan po ng mga magulang is pagbebenta po ng sliced fruits sa kalye, nagkakariton. At yan nga po, yung pagbebenta ng sampagita. At yung nga po, nabanggit ko kanina, nakaka-demolish lang ng bahay nila. So yung pinag-ipunan nila na tuition fee sana nila, kasi 50% na lang naman ang binabayaran nila sa kanyang school Yung pinag-ipunan na pang tuition fee is napunta doon sa pagbili ng rights na bahay, I think 4x4 lang yung bahay na binili nila para meron silang matirahan. Ang way ng pagtitinda niya is pagbaba niya ng bus, kasi di ba sa carousel, bababa ka ng bus, yan, pagbaba niya ng EDSA, nagtitinda na yan siya. And that time talaga, mega mall, at sa iba pang within EDSA. At yung panahon na yan, syempre naglakad siya ng mahaba, nagpahinga siya, umupo. Tapos, yun yung nangyari with the security guard. Hindi niya raw po, alam niya na nagbebenta rin yun, pero hindi niya po kasama na taga Quezon City. Yun po yung iimbestigahan natin at meron na pong lawyer na nag-a-assist sa kanila. So I will not divulge po kung ano yung talaga nangyari doon kasi yung lawyer po nakausap na niya ang magka-clarify po niya. Sa ngayon po, kagabi, wala pa po silang talagang plano kung magpa-file ba ng case against the security guard at doon sa vlogger na nag-upload ng video na yon. So, meron na nga po siyang lawyer na provide po ng Commission on Human Rights at siya po ang mag-a-assist kung ano po talaga yung gagawin ng buong pamilya. Identified po. Depende po sa pamilya kung talaga magpupush po sila ng kaso against the vlogger at saka doon sa security guard. Kasi sa kagabi po, po silang desisyon. Kaya kami po ay nag-aantay ng kanilang desisyon kasi po yung klase po ng bata is from Monday to Saturday. Ayaw po niyang maistorbo yung kanyang klase kasi inaalagaan niya po yung grades niya dahil nga po siya ay isang scholar ng private institution. Hindi niya po alam kasi Yes, December 17, 2024 po nangyari yon at initially na-upload na yan pero nakiusap sila na tanggalin tapos in-upload ulit kahapon nung vlogger. Yun po, papabulaanan namin base po sa aming nakita together with the Commission on Human Rights Lawyers, yung mga barangay Baudes officers natin, to include po yung ating Quezon City Police District personnel. Pinuntahan po talaga namin sa bahay at hindi po totoo na sila ay isang miyembro ng sindikato na nagbebenta at namamalimos within the general areas of NCR. So ayun po mga kabalitaan, nabigyang linaw na itong mga pagdududa ng ating mga kababayan. Yung itong lang ho natin
refresh lang ho natin sa mga bagong nanonood, yung estudyante, yung batang sinasabing nagtitinda ho ng sampagita ay totoong estudyante ho sa isang pribadong institusyon at na-demolish yung kanilang bahay at nakabili daw sila ng 4x4 na lupain lang yata or yung bahay na para lang may matitirahan ho sila mga kabalitaan. At scholar ho ito, no, na sobrang matalino dahil nga po hindi basta-basta ho yung pagkuha mo sa kursong BS Medical Technologies mga kabalitaan kasi ang hirap po noon, no? May mga terminology yan sila na nakakabaliw mga kabalitaan kung hindi mo talaga kakayanin ho yan. Para mga doktor din, parang sa medical profession din yan, kasama na rin yan sa medical profession mga kabalitaan. Ngayon, dito na naman ho tayo sa kabila. Pag-uusapan naman ho natin itong isang pari, no? Itong pari ho ng San Vicente Ferrer Parish sa Liloan, Cebu. Itong video na to ay lumabas ho at nagtrending ito noong Enero 14, taong kasalukuyan. Dahil ito ay ibahin nyo itong paring ito sa pari na nagsasampa ng kaso ho kay Inday Sara Duterte, yung impeachment, yung last na nagsampa ng kaso. Yung mga pari na yun ay hangal yung kanilang mga bituka. Mga mukhang pera yung mga paring animal na yun mga kabalitaan. Ibahin nyo po itong si Father. Itong si Father ay lagi rin itong sa kanyang misa ay nagwawali ito patungkol sa problema sa gobyerno. Hindi naman siya against sa government pero sa mga namamahala ho sa gobyerno medyo pinapatamaan niya kasi minsan dahil yan ay yung korupsyon, dahil yung kaso sa KOJC ay talagang nagkomento din siya dito sa gobyerno na pinapakialaman na daw na ganito ganon. Hindi po ba? So itong pari na to ay talagang nakakatabaho ng puso mga kabalitaan. Dahil siya na mismo ay pinuri niya po yung matagumpay na peace rally ho ng INC. Siya na ho mismo na nasa isang kasulatan sa Biblia na may isang, ibahin ko na lang yung term pero salitang parang kahawig ho ng ilaw. Na dapat yung ilaw hindi ho nasa ilalim ng lamesa, kung hindi po nasa ibabaw ng lamesa na para maibigay yung tamang liwanag sa buong sambayanan ho. Ibig sabihin nung kalinaw or kapayapaan. So ang nakakagawa lang ho dito mga kabalitaan ayon pa sa paring ito ay ang Iglesia ni Cristo mga kabalitaan. So yun po mga kabalitaan at ako po ay natuwa ako sa kanyang komento dahil pinuri niya po ang ginawang peace rally ho ng INC. Ang isang pari ho ng San Vicente Ferrer Parish Church mula ho sa Liloan, Cebu ay pinuri niya po yung Iglesia ni Cristo at napakaganda hong pakinggan na sana sa pamamagitan ho nito ay pamarisan ho itong si Father na hindi ho regardless ho kung anong religion kayo basta nakita ho natin na para ho sa lahat, para sa kumbaga pangkalahatan na ho yung gagawing kabutihan ay magkakaisa ho tayo dyan. Hindi ho parehas ng gagaya ng pari dyan sa yung nagsampa ng kaso ni Inday Sara, yung paring adik na mukhang manyakis, mukhang rapist mga kabalitaan. At itong si Father Reyes, isa rin to, bata pa ako, talagang dati idol ko to, pero ngayon parang nabuwisit ako sa paring kalbong yon. Pati yung mga madre na yan, pati yung mga madre, hindi ko nilalahat mga kapatid, mga followers, mga subscribers. Yun lang po yung mga nagsampaho ng kaso sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Hindi ko nilalahat to, kasi nga, pinupuri ko rin itong si Father dyan sa San Vicente Ferrer Parish Church. Sa kanyang naging magandang mensahe, tugon ho at papuri sa ating kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, yung kanilang ginagawang matagumpay na peace rally mga kabalitaan. Pakinggan at panoorin niyo po itong paring ito. Gusto ko mo congratulate sa mga leaders, mga organizers ni ining maong rally. Pagkanindot tanawon, mga 13 areas ang pinadakan ang dito sa Quirino area, Grand Estancia, Manila. Partigyong daghanang tao, murag gabanig, murag ang yuta giilisan og puti nga ganing tiles or color niya. Di ka kabati nga, di ka kakita nga nagtinukmuray,
di ta kakita nga naay daghang mga pulis nga gidamagan nga nagdaog mga pangontras magrally. Kalma kayo nga nagtapok kining millions of attendees. Di ta kakita nga naay mga tao nga gipang atake, naay mga placards nga nagbugal-bugal o nag-insulto sa certain persons. Kanunay nakasentro sa katilingban, kanunay nakasentro sa pangandoy sa kalinaw, pagkahiusa, kauswagan na katilingbanon, nag-atake sa mga depiktos katilingban, dili sa depikto sa tao. Ningon dyan ko, congratulations, INC. Kay maogid niya, muukab sa Bible, ibase dito ang ilang mga pangandoy sa kalinaw, kahiusa, mahunong na ning pagkabahin-bahin, panag-away, naam nas Bible tanan. Pasabot, kanindot nga naay mga tao nga magtapok aron mo padayag unsay gustos Ginoo nya kini sang mga pagpadayag sa atong mga Diosnong panginahanglan o pangandoy sa mas gibuhat sa atong mga igsoon sa Iglesia ni Kristo nga kining rally karon ato unta ning buhaton, dili nato ihilom ba matud pa ni Kristo, ayaw tagui ang suga ilalom sa gantangan, itungtong kini sa tungtunganan. O para nako natuman ni sa Iglesia ni Kristo, ipakita nila sa tibuok kalibutan karon the biggest gathering in the Philippines nga nagsulti. Hunungo na nato ang away, hunungo na nato ang korupsyon, hunungo na nato kining pag-iya-iyahay, unaho nato ang katilingban, unaho nato ang kapayapaan o pagkakaisa. Mao man ni ang suga unta nga magdanag nato isip nasod gitungtong ni sa tungtunganan karon sa nagrally. Congratulations sa tanan ni apil. Congratulations sa tanan nga ni appreciate ni ining maong paagi sa pagpadayag sa atong mga pangandoy. Way gubot, way away, ug wa say dinautay nga personal. Napakaganda ho ng mensahe ni Father Ubod pala yung apelyido no, si Father Ubod. Palakpakan ho natin si Father Ubod, mga kabalitaan. Ayun, sana lahat ng mga kaparian ay ganun din yung prinsipyo, pag-iisip po. Hindi kumakalaban sa mga sino mga nakaupo sa ating gobyerno. Kumbaga, hindi magpa-file ng impeachment case at kung ano-no. Kumbaga, magpapalabas lang ho ng sentimento. Nagpapaabot lang ho. Hindi kagaya ng ibang pari dyan. Ang laking pera siguro natanggap ho nila. Maliban pa ho mula sa kanilang sibot. At talaga bang gamitan na ho sila dyan. Anyway, yung mga pari na yun, klaro naman ho makakaliwa ho yun. Pero hindi dapat pamarisan ho yan sila, mga kabalitaan. Dito na ho tayo sa ating main paksa ho ng usapin na korupsyon. Ay talaga bagang... so, nagtataka ho tayo, ano bang dapat gawin ho ngayon natin na lumabas na ho ang maraming mga kasinungalingan ho ng mayabang kapulungan, mga kabalitaan. Sobrang napakadami na hong mga kabalastugan, nakawan. At ngayon po, yung pagbubulgar nito ni Mayor Benjamin Magalong diyan sa Baguio City ay, tingnan niyo po ha, alam niya po mismo kung ano po yung mga ginagawang kabalustugan ho ni Tamba, ni Saldico, ni sino pa ba? Hindi ko na isasama si Bongbong Marcos kasi nga kumanta na nga si Castro na hindi daw magpapakontrol itong si Tamba kay PBBM, mga kabalitaan. Kaya pala umaasta itong presidente ng ating bansa. So ngayon, itong si Benji Magalong ay kinontra na ho. Talagang lumabas na ang maraming kasinungalingan sa akap-akap na yan, yung ayudang-ayuda na yan, dahil front lang pala yan para ho sa kanilang pagkukulimbat ng salapi sa kaba ng ating gobyerno. Ito, may bagong pasabog na naman ho si Mayor Benjamin Magalong na maliban ho sa 7 million plus 7 million plus 7 million, a total of 21 million kung ikaw ay talagang dumidikit parang lintaho diyan kay Tamba. At lalo na itong si Asidre, mga kabaitan, itong si Boy Gulayat. Ang sabi naman dito ni Mayor Benjamin Magalong,
na meron naman hong 30, 30, 30. So kung 30, akala ko 30 pesos o 3, ganon. Ngayon pala ay 30 million pala ho yun. Napakalaki, no? Kung ikaw ay mag-host ho sa pagbibigay ng ayuda sa inyong nasasakupang local government mga kabalitaan. Mula ho sa ayuda ni Tamba, ang tanong po, Mayor Benji Magalong, yun po ba ay mapupunta sa sariling bulsa? O yun po ba doon kukunin yung ayuda mula ho kay Tamba para sa taong bayan? Medyo hindi pa klaro yung pagkakasabi ni Mayor Benji Magalong ho dito. Pero at least, alam mo natin na meron ho talagang pangdidikwat ho mula sa budget ng ayuda. At meron pa po siya ritong ibinahagi mga kabalitaan. Itong si Mayor Magalong ay dinadaan ho sa rebate. Dinadaan sa rebate yung kikitain ho ng ilang mga kawatang politiko na kaalyado ni Tamba. So meron pa ho pag-uusapan ho natin yung mga medical assistance program, may budget po ho yun. Yung budget na yun ay hindi ho talaga sa medical assistance fund galing ho. Sa iba pa pala yung proyekto sa ayuda. Gagamitin ho nila yun. Tapos idadaan ho sa rebate mga kabalitaan para hindi mahalata na sila ay may komisyon. Ano masasabi ni Tamba ho dito mga kabalitaan? Don't tell me, i-deny niya ho itong aligasyon ni Mayor Benji Magalong. Kung itong si Mayor Benji Magalong ay nagsisinungaling, ba't hindi niya ho sasampahan ng kaukulang kaso? Di po ba? Nakakapagtataka ho nitong ating inang bayan. Nakakaawa ho talaga itong si Juan de la Cruz mga kabalitaan. Na wala man lang ni isa or maliban kay Magalong, ni wala man ng isang mga nasa Kongreso ang nakikipag-aaway ho, ang sumisilip ho kung papaano inunti-unting pagnakaw sa pera ng ating dyan sa Kamara, sa pera ng bayan mga kabalitaan. So wala man ni isa mga kabalitaan. May babasahin lang ho tayo dito ay mula ho ito kay sandali lang po may nagpadala ho sa atin at atin po itong babasahin mga kabalitaan. Dito bago po natin ipi-play itong si Magalong, no? At itong may kasabihan ho kasi mga kabalitaan sa panahon pa nung si Martin Luther King Jr. sabi niya nga po, "He who accepted evil without protesting against it is really cooperating with it." So, ibig sabihin nun, kung wala hong nagsisigaw dyan, walang nag-question dyan sa Kamara na kasamahan ho nila dyan, nagtatanong patungkol sa budget at issue na ito, ay talagang may natatanggap po mga kabalitaan. At malamang din na bukas makalawa, pag nakita na ho nila na maglaglaga na ho dyan sila sa Kamara dahil malapit na hong eleksyon, pag may natalo ho sa kanilang mga nagsihari-harian dyan sa Kamara at bago nang makakaupo, talagang makikita ho natin yung malaking butas ni Tamba dyan mga kabalitaan. Ano po bang sabi dito ni Carpio? May nabanggit si Carpio ho dito. Sabi niya, titignan ho natin. Punta tayo sa "The time to fight is now," sabi niya. But before that, sinabi ho dito ni Carpio na enough is enough mga kabalitaan. Ang sabi ni Carpio dito, English po ito, babasahin natin at salin na natin sa Tagalog. "This is no longer about politics. It's about survival." So wala na hong dito, hindi na to patungkol sa politika, kundi paano ho tayo masusurvive mga kabalitaan. "They are dismantling our nation.
O yung pagkawatak-watak ho, yun nga po yung gusto ng INC na manatili ho yung pagkakaisa ng ating inang bayan, nating mga mamamayang Pilipino. Brick by brick, peso by stolen peso. And unless we fight back, they will leave nothing behind but ashes and despair. Maganda yung pagkakasabi ni Carpio, mga kabaitaan. Sino po ba dapat ang managuto dito? At sino po ba dapat kumilos dito para matapos na ho itong kahibangan, nitong kawalang hiyaho ng mga kawatan diyan sa mayabang kapulungan? And the time to fight is now. Sabi dito ni Carpio, if we remain silent, we deserve the ruin that follows. So, kung papabayaan na ho natin sila, mga kabalitaan, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa kasi hindi na tayo nagsasalita kung anong ginagawa, anong matitira hong nakikita nating kabalastugan, wala na. Wala na talaga. Yun na talagang masusundan ho natin. Di po ba? Now, but if we rise, if we unite and act, we can reclaim this nation from the thieves and the traitors who have hijacked it. Diba? So hayaan na lang po ba natin na tayo ay ginuguyo na, ninanakaw na lahat yung anong pang gusto lang nakawin sa ating inang bayan. Let our anger be our fuel. Siyempre, huhugot tayo ng lakas na loob sa pamamagitan ng ating mga sentimiento para magkaroon tayo ng lakas na loob para mga kabalitaan na susupalpalin ang mga kagagawan o mga maling ginagawa diyan sa mayabang kapulungan. Yun po yung ipinaparating ni Carpio. Let our indignation spark a revolution of accountability. Now, sila ay palaging nagsasabi na nakikita natin na betrayal of public trust ang nangyari resulta sa investigasyon laban sa ating pangalawang Pangulo. Accountability, swak na swak daw po. Marami daw po na nakikita ang butas at nagawang kamalian ni Sara Duterte. Sa mga pangyayari diyan sa mayabang kapulungan, sino po ba ang accountable sa mga nakawan diyan sa ating mayabang kapulungan? Mas ito ang klaro. Sa sinasabi nilang hinanakaw yung pera ni Sara Duterte, yung kanyang confi funds, yung paglustay ng pera. Ito mas klaro dito sa Kamara. Kaya sino nga yung ating tawag nito, sisihin? Sino ang may accountable Yung accountability na tinatawag natin dyan na lagi nilang bukang bibig para maisakatuparan nila yung mithiin na mapalayas, masipa si Sara Duterte, mga kabalitaan, sa kanyang pwesto at sila na mismo ang magpapaiwan para hawakan ang bayanihan, mga kabalitaan. And now, the question is not if we can fight back. So the question is, will we fight back before it's too late? So nasimula na nila yung nakawan dyan. Nasimula na nila, may nailuklok na sila sa kanilang bulsa. Hintayin pa po ba natin na mauubos na yung pera ni Juan de la Cruz bago tayo gumawa ng aksyon, mga kabalitaan? Yun po ang sinasabi dito ni Carpio, mga kabalitaan. For every peso stolen, for every dream crushed, for every life lost, we must demand justice. So ano po bang ibig sabihin nun? Siguro it's about time na siguro, mga kabalitaan, na tayo ay magmuni-muni. Tayo ay dapat mangialam na sa problema talaga sa ating bansa. Yung mga bangag vloggers, yung mga bangag supporters, hindi nila nararamdaman yun dahil sila ay nasa puder ng makapangyarihang pinakakurap
na government ho sa buong mundo, mga kabalitaan. At sinabi pa dito ni Carpio, this betrayal must end. This theft must end. This silence must end. The time to act is now. So kayo na pong umintindi dyan, mga kabalitaan, ha? Kung ano po ba yung gustong mangyari ho ni Carpio, yung justice natin at sa Justice Tony Carpio, mga kabalitaan. Yun po yung kanyang mensahe. Sa unang paragraph, sabi niya nga rito, the halls of Congress and the Senate reek of betrayal. This is no longer just a circus. It is a grand heist, a vicious mockery of the Filipino people's sacrifices while we break our backs, bleed, and sacrifice for this nation. Our so-called leaders are busy looting not just our wealth but our very dignity. Diba? Looting daw eh. Kuha dito, kuha doon, bulsa dito, bulsa doon. Wala na, sira na yung dignidad ho natin. Kung alam ho ito ng ibang bansa ho, mga kabalitaan, talagang sasabihin nila, wala nang better future sa Pilipinas. Hindi na tayo mag-invest doon dahil yung mga dignidad ng mga taong yun, wala na hong mga mukhang iaharap po sa ibang mga bansa. At ito pa yung dagdag ni mga kabaitaan ni Castro, ni Carpio. Sabi niya, their spectacle of greed and indifference has condemned 119 million Filipinos to despair. They are no leaders, they are traitors. Imaginin mo? Hindi na pala sila ang leader natin, ay sila pala yung mga manggagancho, mga kabalitaan. Sila na pala yung mga tumatraidor ho sa inang bayan, sa bayan ni Juan. Grabe talaga tong pabanat ni Carpio. Maintindihan talaga natin, tagus hanggang buto, mga kabalitaan. Blind to the needs of the nation, leading us to a chasm of hopelessness. Yun po yung katotohanan na hindi natin maitatanggi ho yan. Marami na hong mga matatalinong individual sa ating bansa, mga kilala na, ay ramdam na ho nila talaga kung gaano ho kagarapalan ho talaga, paano binastos ho yung ating bansa. Paano ho nila tayo niloko, mga kabaitan. Kaya nga, ito nga sinasabi ni Mayor Benji Magalong ay malaking katotohanan ho ito, mga kabaitan. Kailan pa ba ho tayo? Kailan pa ba tayo gagawa ng hakbang? Yun ang sabi ni Carpio. Dapat talaga maintindihan na ho ng taong bayan kung ano na yung problema ho sa ating bansa. May mention pa dito. The first of ACAP o AKAP. Sabi dito, mga kabaitaan, and now the Ayuda sa Kapos and Angkita program or AKAP comes along a shameless election bribe dressed as a charity. Di ba? Sabihin na lang natin na vote buying na lang yun. Kitang-kita na vote buying talaga yung akap na yan. Just imagine 26 billion pesos ninakaw daw mula ho sa edukasyon at sa healthcare, mga kabalitaan. 26 billion stolen from education and healthcare. Si Carpio na yung nagsabi ho nun, disguised as aid, but in reality, it's ammunition for the corrupt to cement their power. Kaya para maintindihan pa rin ho natin yung tamang mga impormasyon na ito mula ho sa ating mga reliable sources, lalo na kay Mayor Benjamin Magalong dyan sa Baguio City, ay ito po, ipaparinig ho natin sa inyo yung kanyang nalalaman ho patungkol sa ayuda, korupsyon mula sa ayuda, AKAP at kung ano-ano pa, lalo na po itong rebate na meron namang bago, rebate na naman daw dinadaan para makakulimbat, mga kabalitaan. Level 7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30-30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX or AKAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad.
Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganun kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mambabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga TUPAD funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba korupsyon yun na paano mo nadidisburse yung gano'n na easily, kaya mong i-disburse yung gano'n? Tapos ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAIP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng mahihirap nating kababayan ay napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng korupsyon na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. At nakikita mo nga yung ibang congressman, pag magsalita pa sila, di ba? Ayuda raw is the best thing that ever happened. Mga ganun, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang AKAP. Wala si ganito, walang MAIP. Kung wala si ganito, walang TUPAD. Yun pa lang, those messaging, alam mo na kung ano ibig sabihin. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Ayun po mga kabalitaan, malinaw pa ho sa crystal clear yung pagbubunyag ho ni Mayor Magalong dyan sa Baguio City, Kabalitaan. Hindi po ba? At wala ho talagang ni isang maglakas loob ho dito dyan sa mayabang kapulungan mga kabalitaan. Dahil karamihan ho ngayon dyan ay ilan lamang ho ang mga kaalyado ni Inday Sara Duterte ay nananahimik para ho hindi sila o hindi magkakagulo ho dyan, lalo na mas nakikita ho nilang magulo na ho. Kaya nga sabi nga ni Carpio na sino pa ba ang lalaban ho dito? Maghihintay lang ba tayo na matapos ng lahat bago ho tayo kumilos? Tapos na? O, di ba? So, ang ginawa lang ng mga kalyado ni Inday Sara Duterte dyan ay nag-o-observe ho. At malamang, pagkatapos ng halalan sa midterm election nitong taon na ito, ay marami ho tayong malalamang kabalastugan dyan sa mayabang kapulungan. Isa na rin po yung pinagbabasihan ho natin, itong sinabi ho ni Castro, na hindi daw nagpapakontrol itong si Tamba kay Bonget. So hindi daw makokontrol ni Bonget si Tamba. Kaya pala umaasa itong presidente ng ating bansa. Marami na ho tayo nakakausap ng mga hanay ho sa militar, sa Armed Forces of the Philippines. Sila po ay nagmimensahe ho natin. Sabi pa naman sa atin, Sir Dan, isa ho akong military at legit militar ho ako. Tingnan niyo po yung Facebook ko, ako po yan. Tinignan ko po. Sabi ko, o nga pala, no? So ano po ba yung information na ihahatid niyo po sa atin, sir? Sabi niya, sir, alam niyo po ba na low moral na ho kaming mga militar sa mababang, kami sa mga lower ranks. Dahil yung mga matataas ho namin ay ganid ho sila sa pera. Gusto nilang magpapapromote ho at dumidikit kay Tamba.
Yun po yung sinasabi ho nila. Wala ho kami magagawa kasi sila yung superior ho namin at kami ay na low moral na dahil una, yung kanilang ginagawa ho kay Inday Sara Duterte. Pangalawa ho mga kabalitaan, binabayaran na ho yung loyalty ng mga kasundaluhan para ho kay tamba mga kabalitaan. So wala ho silang magagawa. Sinusunod lang ho nila yung kanilang mga superior. Pero kung nagsuot sila ng sibilyan, ay sila po talaga ay susuporta kay Inday Sara Duterte kabalitaan. Talagang tahimik lang ho yung ating mga kasundaluhan sa ngayon. At nagmamayabang ho sila, yung mga kasundaluhan daw ay talagang kay bungit daw kumakampi. Yun siguro yung mga nasa mataas na ranggo ay posible ho, lalo na yung mga ambisyoso na gusto maging general, makakatanggap ng 1, 2, 3, 4 stars para sa kanilang balikat. Dala-dala ho nila kasi nga, syempre, ano na rin yan, legacy na rin ho na nila mga kabaltana, no? Legacy na rin ho na yan nila, na tatawagin ho na, ay, general pala to si Juan de la Cruz. Pero, nawala na ho talaga yung tungkulin nila para ho sa inang bayan. Yan po yung naging dahilan ho, kaya nagkakagulo-gulo ho yung ating bansa ho ngayon dahil sumisibol na naman, sumisibol ho ang mga politikong may masamang binabalak. Sabi pa nga ni Inday Sara Duterte, sabi daw ni Tamba sa kanya, nasabi nga niya sa live na yun, yung pagsabi niya, pag may mangyari daw sa kanya, gugurgurin niya yung 3. Nabanggit niya ho yun doon na sabi pa daw ni Marcos sa kanya. Hindi ho na ipalabas sa media ho yan mga kabaitan ha. Talagang hindi ho yan na ipalabas sa mainstream media. Tingnan nyo yung kabayasan ng mainstream media mga kabaitan. Nabanggit niya ho doon na, di ba Martin Romualdez, sabi mo sa akin nung nasa aeroplano tayo, na si Bungit ay hindi nagpapalabas ng pera sa kanilang pangangampanya. Gusto mo daw pag nanalo si Bungit, babawiin daw ni Tamba yung nagastos niya noong kampanya ho, noong nakaraang halalan. Yun po yung pagkakasabi ni Inday Sara Duterte. So ito na, nakikita na ho natin mga kabalitan. Hindi ho yan ipinalabas sa social media, sa mainstream media. O ano bang masasabi ho natin dyan? So hindi fair, hindi balance ho yung pagbabalita ho ng mainstream media ngayon dahil sila ay posibleng nabusalan din mga kabalitaan sa mahiwagang sobre. Kaya hindi na ho natin may pagkakaila ho, itong bayan ho natin, pag hindi ho kumilos yung taong bayan, malulugmok na ho tayo sa kahirapan. Hindi lang ho sa kahirapan, baka dumami pa po ang mga kriminalidad sa ating lipunan. Dahil ano ba bang aasahan ho natin sa ating mamamayan, sa ating gobyerno na halos lahat ay wala na ho. Dapat sana, ang inuna ho ng ating gobyerno ngayon sa ating bansa ay imagine niyo po, napakarami hong ilang ba yung poverty rate porsyento natin? Parang narinig ko kay Marcoleta, iba-iba sa Visayas, iba-iba sa Luzon, sa Mindanao, at sa Kalakhang, Maynila. Iba rin po. Napakadami ho mga kabalitaan. Ang inuuna ho nila, yung pansamantalang tulong na ayuda. Yung ayuda na yan, ay hindi ho talaga makakatulong sa insakto yan sa mga naghihirap nating mga kababayan, mga kabalitaan. Dahil alam nyo po ba, sabi ko nga, pansamantala, hindi to pansamantagal. Ang dapat sanang gawin ng ating sa gobyerno ngayon, lalo na ho mga kabalitaan, nitong mga tunggisista dyan, ay sana kung talagang mahalo nila yung mamamayang Pilipino at gusto talaga nila na matapos-tapos itong problema ho sa kahirapan ng ating bansa, problema ho sa gutom, problema sa edukasyon, lahat-lahat ng mga problema na dapat sanang mabigyan ng solusyon, mariresolba, ay hindi na ho nabibigyang pansin dahil nga po sa kanilang mga kanya-kanyang personal interest, mga kabalitaan. So ito ang dapat gawin sana nila. Kung makikita man nila na meron ho talaga mga tao naghihirap, walang panghanap buhay, walang makain sa araw-araw, at kung ang tao ay gutom, kung ang tao ay walang kikitain, gagawa ho talaga yan ng kalukuhan. Hanggang dumami na ho yung mga kriminalidad sa ating lipunan. Yung kahirapan ang pinakaunang problema ng ating bansa.
Ba't hindi kayo maglaan ng project ninyo, bawat local government unit, na babudgetan yung livelihood training program? Marami hong nakakagawa hong mga pribadong sektor ho niyan. Ba't hindi ho magawa-gawa sa ating sa ating gobyerno? Kaya nga, kung magawa ho yan, mas marami po talaga ang makikinabang ho dito, mga kabalitaan. Una, sabihin ho natin, livelihood training program. Nasabi ko na to sa nakarang vlog ho natin, na kung sino ho yung marunong magluto, gustong pumasok ko sa isang prestigious, mga kabalitaan, at kilala na mga restaurant, 5-star hotels, pero hindi ho makakapasok dahil wala hong kaukulang dokumento. Kasi nga po, sa pagluluto, hindi ho tinitignan yung educational background nyo po. Ang tinitignan ho yung skills nyo po kung paano ito magamit sa isang kampanya or kompanya na makakatulong sa pagpapalago sa kanilang negosyo, mga kabalitaan. Kung ikaw ay skilled worker, wala kang papel, ang gagawin sana ng local government unit, meron naman talaga ako nakikita yan sa TESDA. Pero limitado ho eh. Limitado ho, dapat unlimited ho yung offer sa tinatawag ho ng livelihood training program. Gaya na lang sa sinasabi kong isang chef, tuturuan ho sila, ipasok sila sa isang magandang training school, susuportahan ng gobyerno, at pag sila ay, kung ano man kanilang matatapos sa training na iyan, gusto silang magtinda ng fishball, gustong gumawa ng fishball, kahit ano, gustong maging shoe repair, magkakaroon ng shoe repair shop, no? At pagkatapos gumraduate, mga kabaitan, bibigyan ho sila ng puhunan, papahiramin, at titignan kung epektibo ba yung kanyang ginagawa. At diyan na ho yan magsisimula yung paunti-unti hong tulong, mga kabalitaan, sa mga may hirap ho nating kababayan. Di po ba? Pag nasimula na po yan, bawat local government unit ay susundan ho yan ng ibang local government unit. Magkakaroon na ho yan ng pattern. Magkakaparehas na ho yan hanggang sa may makapag-isip na ito palang livelihood training program, sa program na ito ay dapat suportahan. Tingnan nyo po yung Malaysia, tingnan nyo po yung Singapore. Wala hong naghihirap dahil open ho sila sa lahat ng bagay. Pwede hong makapagtinda kahit saan, hindi hinahabol, hindi hinaharas, at may schedule ho sila kung kailan magtitinda. At sa Pilipinas, dito sa ating bansa, nagtitinda ng marangal, hinahabol dahil bawal, pinagkukuha, pinagsisira yung mga paninda. Ayun, malaking problema. At ang mangyayari ay, nakawan na naman, balik na naman yung nakawan, mga kabalitaan. Dahil sa nakikita ho natin, sa panahon ni Tatay Digong Duterte, papunta na ho tayo doon. Inuna lang po yung war on drugs. Pag natapos po yung war on drugs, hindi naman ho talaga matatapos ho yun ng mga ilang taon. Talagang guguluhan ho talaga ng panahon at oras ho yan. Pag nakita na ho natin na na-lessen na ho yung kalakaran sa illegal na droga at na-wipe out na ho yung mga drogista, lalo na yung mga politikong protektor ho, ay doon na ho yan sana magsisimula. Yung panibagong yugto na naman, panibagong pahina na naman ho sa ating kinabukasan. Kaso nga lang po, mga kabalitaan, nagkamali ho si Inday Sara Duterte, at hindi ho natin sinisisi si Inday Sara Duterte dahil ito ay aral, may malaking aral ho ito sa ating mamamayan at sa ating pinaniniwalaang leader ho na ating pangalawang Pangulo. So gayon po sana. Kaso parang naiba na yung landas ng ating bansa dahil nga ay hindi ho nasunod. Walang nangyaring continuity ho sa dati at ngayong administrasyon, mga kabalitaan. Dahil sa isang tao lamang dyan sa mayabang kapulungan na nagpapasira ho sa takbo ng nasimulang magandang pamamaraan sa politika ni sino to? Si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Kaya ayun, nagkakalinti-linti na tayo. Nagkalitsi-litsi na tayo. Nagkabuang-buang na tayo, mga kabalitaan. Kasi nakaugat na sila eh. Mahirap na eh. Hindi ho natin alam kung anong gagawin. Dahil nga, sobrang lakas ho nila. Pero may tsansa pa ho tayo, mga kabalitaan.
na baguhin ho ang sistema ng kasalukuyang administrasyon, mga kabalitaan. Dahil nga po si Tony Carpio siya ay nagpalabas na rin ng kanyang sentimento na hindi na ho niya nagustuhan yung anong mangyari ho ngayon sa ating inang bayan. Sabi niya pa dito, when are we, talking about Filipinos, going to put an end to this? Kailan pa? Ha? Kailan pa? Hanggang malugmok na at dumami at lamunin na tayo ng malaking utang ho ng ating bansa. Ilan namang utang ho ng bansa ho natin? Magkano na ba? 13 million if I'm not mistaken. 13 trillion. Bakit? And counting pa siguro yan, mga kabalitaan. Di po ho ba? So talagang masakit isipin ho. At babasahin ko lang po bago ho tayo magtapos. Kukumpletuhin ko po yung pagbabasa patungkol ho sa ipinalabas na sentimento itong si Tony Carpio, yung former Chief Justice yata yan sa atin, parang ganun, no? So ito yung pagkakasabi niya: a ruthless betrayal. Let us not mince words. This is treason. When Congress butchered billions from education, they didn't just adjust a spreadsheet. They tore futures from the hands of Filipino children. They shattered the dreams of students who saw education as their only escape from the clutches of poverty. Kasi nga, kulang sa budget yung edukasyon kinaltasan. Yun lang sa pag-asa ho natin sa mga kabataan ngayon na makapagtapos ng pag-aaral para ho may magandang kinabukasan. They sabotage a nation's chance to rise, condemning generations to mediocrity and despair. Yun po yung sinasabi ho natin. So Article 14 of the Constitution mandates that education receive the highest budgetary priority. Yet these cowards violated the law with impunity. They robbed the classrooms, burned the books, and locked the gates of learning. Our dismissed global ranking in math, science, and reading is no accident. It is a crime. It is the murder of our children's potential. Talking about healthcare, the first casualty, zero funding for PhilHealth in 2025 is not just negligence. It's malice. Siyempre, di po ba? Hindi ho yan kapabayaan ho, mga kabaitaan. Talagang binibigyan ho talaga at sinasadya ho talaga na ito ay dahil sa kanilang intensyon. Yun na lang sabihin natin. Kaya wala hong budget itong ating PhilHealth, mga kabaitaan. At sabi pa ni Isidre, merong budget daw. Paano nagkaka-budget? Tinanggalan nga ng subsidiya. Yung budget na tinutukoy nila, yung ilang 600 billion ba yun? Hindi naman ho yun budget. Yun po ay parang hindi rin matatawag nating savings. Yun po ay surplus ho, mga kabalitaan. Yung 600 billion ng PhilHealth, hindi ho yan kakasyahin sa isang taon. Alam nyo kung bakit? Dahil po marami pang utang yung PhilHealth sa mga private institutions na hindi pa ho nila nababayaran. Kung gagamitin po yung pera na iyan para pambayad ho sa mga nakatenga, sa mga backlog ho ng transaksyon ng PhilHealth, ay hindi kakasyahin nyo. So paano na ho yung mga kabataan na naka-hospital? Paano na ho yung mga may hirap nating kababayan? Marami ho talagang mga kabataan ang inilibing na lang sa mga magulang na namamatay dahil nga po ay hindi na ipadala sa hospital dahil sila ay walang pambayad at hindi ho sakop sa PhilHealth, mga kabalitaan. Tandaan niyo po yan, mga kabalitaan. At sabi pa ho dito, mga kabalitaan, it's as if Congress has declared war on the poor. Nagpakitang tao lang. Ha? How many parents will have to bury their children? Oh, di ba? Nabanggit na ho natin yan. Because they couldn't afford a doctor. How many breadwinners will be crippled by illness?
left to rot because our healthcare system has been gutted. Di ba? Sakit pakinggan ho. At yun po talaga yung katotohanan. Wala ho tayong magawa ho dito kasi andyan na ho yan eh. Hindi na natin mababawi ho yun. Pero kailangan lang po talagang gawin natin, tatagan yung ating loob na ipakita ho natin sa kanila na against ho tayo sa kanilang mga pinanggagawang kabalastugan. PhilHealth is not a reserve fund for their thieving hands to dip into. It is the lifeblood of millions of Filipinos who cling to it and in their most desperate hours. The Universal Health Care Act clearly mandates sin taxes to support PhilHealth. They violated that too. What do they call this? Mismanagement? No. This is state-sanctioned cruelty. Diba? Masakit ho yun. Patama ho yun ha. Kaya Carpio mga kabalitaan. So, nabasa na ho natin tong si Akap. Dito naman ho tayo sa our silence makes us complicit. At sabi dito, but perhaps the greatest betrayal is our own. Our silence feeds their arrogance. Tama po. Kasi wala tayong kibo eh. Di ba? Parang wala lang. Marami nang kumikibo. Ngayon, medyo kumapal na ho. Parang hindi na ho napapansin yung pagkibuho natin, pakipaglaban ho natin sa kanila. Why are we not in the streets? Yun po yung tanong. Bakit wala ho tayo sa kalsada ngayon? Ba't hindi natin kakalampagin? Ba't hindi tayo magsama-sama? Because it's about time now. To show to them na we are not agree kung ano po yung kanilang mga pinagagawa. So that's the main point sa sinasabi ho nito ni Attorney Carpio. Why do we allow these thieves to gut our nation while we watch from these sidelines? Is it fair? Apathy? Exhaustion? Whatever the reason, our passivity emboldens them. Every moment of silence is a betrayal of the nation we claim to love. Even our Supreme Court, the supposed guardian of justice, stands paralyzed. Parang tinamaan din yung natin yung Supreme Court natin. Kaya nga hindi rin naman, wala rin tayong naririnig sa Supreme Court. O baka naghihintay lang na sino magkukumpensa, kaya ho sila a-action. Too terrified of congressional wrath to their duty. Where is the justice for the oppressed when even the judiciary cowers? When justice is silent, tyranny thrives. Yung ito posto ito ni Justice Tony Carpio. Hindi ito gawa-gawa ko lang. Hindi ko lang ipakita dyan dahil medyo mahaba. At ang sa akin lang po ay pinapaintindi lang ho natin na hindi lang ho tayong mamamayan ang nagrereklamo patungkol na ho dito. Marami na pong iba mga kabalitaan. Kaya ayun, hayaan na lang ho natin, hintayin natin yung tamang pagkakataon na para bagang magkaroon ho ng tamang solusyon at matigil na ho itong nakawan ho sa ating pera mula ho sa ating inang bayan, sa ating mga taxpayers, mga kabalitaan. Kaya kung nagustuhan niyo po itong ating reaction video ngayon, sana ho ma-share niyo po ito at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para tayong lahat ay laging updated sa mga kaganapan sa ating lipunan. Alam ko po na yung ibang mga kababayan natin natutulog na ngayon dahil madaling araw na at kailangan na rin ho nating magpahinga mga kabalitaan. Matulog na rin din tayo mga kabalitaan. Salamat ho sa inyong panonood. Sana nakapagbigay ho tayo ng sapat na impormasyon at may natutunan ho tayo sa mga oras na ito kabalitaan. Maraming salamat. Ako po ay magpapaalam na sa inyo. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.